Ang kwentong ito ay gawa-gawa lamang at pawang imahinasyon. Pakinggang mabuti para iyong maintindihan. Ito ang kwento ng Traidor ng San Fernando High School. Chapter 5. Anong nangyari sa pinaghirapan ko? Ano pang tinutunganga mo dyan, Miss Stella? Radyohan mo ang mga guardia. Magmadali ka. Wika ni Principal Mac kay Miss Stella at agad tumakbo sa radio room at tinawagan ang mga gwardya. Sabay wika ni Principal Mac ng pabulong, hindi pwedeng malaman ito ng mga tao sa labas. Masisira ang reputasyon ng paaralan kong ito. Sabay buntong hininga. Sir Cass, emergency. May nangyayari po sa playground. Magmadali kayo. Kumuha kayo ng madaming baril. May mga zombies. Wikang hingal ni Miss Stella. Miss Stella, nandito kami ngayon. Ang bilis na lang dumami. Nahihirapan kami. Isa-isa na rin kaming nalalagas. Need backup. Pasabi kay Principal. Sir Cass, tulong! Sir Cass! Hello? Sir Cass? Okay lang kayo dyan? Sir Cass? Nawala na. Diyos ko po. At rinig ni Principal Mac ang usapan at napatulala na lang sa nangyari. At agad nagpabalik-balik ng lakad na tila di matali sa kinatatayuan. At nagsambit ng, putang ina, paano to? Sino may gawa nito? Paano nangyari? Tol, Dos, tara! Pumasok ka na dito sa room, bilisan mo! Wika ni Ali na minabadali si Dos. Teka lang tol, Ali. Hindi ko na kaya. Hinihika na yata ako. Wika ni Dos na hingal takbo na. At agad pinuntahan ni Ali si Dos para alalayan sa pagtakbo. Ayan kasi tol, dapat nag-exercise ka rin. Salamat tol, Ali. At pagbukas ng pinto ni Ali at Dos. Girls, mamatay na tayo! Kalma, girls. Sila Ali at Dos lang yan. Ako to, si Luna. Ikaw ba yan? Sina Ali. Tinakot niyo naman kami. Bakit hindi man lang kayo kumakatok? Ali, Dos. Wika ni Cheng nang nagulat. Sorry, nagmamadali kasi kami ni Dos. May humahabol sa amin. By the way, kamusta kayong lahat dito? Okay lang kayo? Pwede pa kialalayan si Dos. Harangan ko lang ng mga upuan tong mga pinto. Okay lang kami. Okay lang kami, Ali. Salamat, dumating ka dito. Luna, pakialalayan si Dos. Sige, Mia. Ilang sandali pa, natakpan na nila ang mga pinto at bintana at tumulong na rin ang ibang babae para mas mabilis. Teka, Ali. Nasaan sila R? Cringe at Mayor? Wikang tanong ni Yeng kay Ali. Oo nga, nasaan sila? Wika ni Ira. Sabay silip ni Mia sa bintana ng classroom at nakitang nasa taas ng sasakyang L300 ang tatlo at pinapalo ng baseball bat ang mga umaakyat na zombies para kainin sila. Tol R, dumadami sila ng dumadami. Kailangan nating umalis dito. Wika ni Mayor. Sa'yo yan. Huwag kayong mag-alala, Cringe Mayor. Sigurado namang may backup dito mamaya. Siguro naman may darating ng mga sundalo at pulis. Mabubuhay tayo mga tol. Lakasan nyo lang ang loob nyo. Tama, Tol R. Siguro naman may mga pulis at sundalo mamaya. Kaya natin to. Wika ni Cringe. Nahingal na rin sa kakapalo.
Tol, Mayor, sa likod mo! Nang biglang, may nakakiyat na isang zombie at agad sinipa ito ni R at tumalsik at tumama pa ang ulo sa patusok na kahoy. Yak, kadiri. Wika ng tatlo na tila diring-diri sa nakita. Pota, Tol, Mayor ang likod mo. Ano yan? Wika ni Cringe. Nagulat na gulat. Shit, Tol, may kalmot ka sa likuran mo. Ha? Ano sabi niyo, Tol? At agad nataranta si Mayor at pilit sinisilip ang likuran habang kinakapa ng kanyang kaliwang kamay ang kanyang likuran. At pagtingin niya sa kanyang kamay na tila may itim na kulay dugo. Tol, R, Cringe, magiging zombie rin ba ako? Tulungan niyo ako mga tol. Ayoko maging katulad nila. Kumalma ka lang, Tol. Hahanap tayo ng lunas dyan. Wika ni R. At agad nagpaligid-ligid ang mata ni Cringe nang makita sa rooftop si Professor M. Professor M! Tulungan niyo kami! Wika ni Cringe ng pasigaw at tila walang reaksyon ang mukha ng profesor sa kanila kahit alam niya ang nangyayari sa mga estudyante. At ilang segundo pa ang lumipas, may hinagis na maliit na bote itong si Profesor. Tol, R, Mayor, may hinagis na bote si Professor M. Sa tingin ko ang antidote to. At nagkatinginan ang tatlo. Sige mga tol, ako nang kukuha. Cringe, backupan niyo ako. Lituhin niyo mga zombies. Kalampagin mo yung bandang unahan ng sasakyan. At agad kinalampag ni Cringe ang unahan ng sasakyan. At nang nakita na ni R na nandoon na ang atensyon ng mga zombies, agad nagtatakbo ito para makuha ang antidote. Hintayin niyo lang ako, Mayor. Cringe, makukuha ko rin to. Hingal na takbo ni R. Tol, Cringe, nahihilo na yata ako. Wika ni Mayor. Ano? Mayor, mukhang infected ka na. R, bilisan mo. Maupo ka lang dyan, Mayor. Wika ni Cringe na natataranta na. Umalis kayo sa dinadaanan ko, mga hayop kayo. Ayun, nakikita ko na antidote. At nang malapit na si R sa antidote, nang biglang may humawak sa binti nito. Hayop ka! Bitawan mo ako! At agad, nagpumiglas itong si R. Pero tila mahigpit ang hawak ng zombie. At nang makita niyang papalapit na rin ang ibang mga zombie, napasigaw na lang siya. Hindi pwede to! Nang biglang, humaliba sa zombie na nakahawak sa binti ni R. Transferi, papaanong nandito ka? Oo, ako nga. Oh, mukhang galit ka pa. Magpasalamat ka na lang. Kung hindi lang kay Yeng, hindi ako pupunta rito. R, ano pang tinutunga mo dyan? Tumayo ka na. Tara sa classroom. Hinihintay ka na nila. Pero teka, nasa yung dalawang itlog na si Mayor sa Cringe. Di ko obligasyon magpasalamat sa'yo, bugok. Upal ka. At agad nagtatakbo itong si R para kunin ang bote. Taas ng pride ng lintik. Ano ba yan? Pa bang magagawa ko? E di susundan ko na naman siya. Lintik na yan. Wika ni Ali na naiinis na. Saan ka po pupunta, R? Teka lang. Nandito lang yung bote na yun eh. Huwag ka muna makialam, transferi. At ito, nakita ko na sa wakas. At agad, tumingala si R at tinignan si Professor M. Pero wala na pala ito sa pwesto nito. Papaanong nawala kagad si Professor M? Hindi na lang pinansin ito ni R
Kaya bumalik agad siya sa dalawa niyang kaibigan. R, saan ka ba talaga pupunta? Pinapagod mo ako ah. At dahil walang choice, itong si Ali, sinundan na lamang niya itong si R. Hintayin niyo ako dyan mga tol. Malapit na ako. At nang malapit na si R at si Ali, Tol R, di ba ang transfer yan, yung mga ambog? Wika ni Mayor. Bakit mo kasama yung kumag na yan, Tol R? Wika naman ni Cringe. Ang dalawang itlog buhay pa. Wika naman ni Ali. Sana okay lang sila. Lalo na si R. Bakit, Yeng? Sana Siguro walang may mangyaring gusto ka kay masama sa R, no? kanila. Lalo na kay R. Aminin mo na, Yeng. May gusto ko kay R, no? Wika naman ni Kali. Feeling ko may gusto yung si Yeng. Ayaw lang umamin. Wika naman ni Cheng. Oo, mga sis. May gusto ako kay R. Kailan pa yan, Sabi sis? na, totoo. Nang biglang, Ito, tubig. Okay ka lang ba, sis? Oh, Yeng. Anong nangyayari sa'yo? Mga sis, aamin na ako sa inyo na andito na rin naman tayo. Sa tingin ko, tamang pagkakataon na ito. May nangyari sa amin ni R. At 3 buwan na akong buntis. itutuloy